Welcome to my channel. Isang mapagpalang araw sa lahat. Isa na namang recipe ang isi-share ko sa inyo guys. And for today's recipe ay isi-share ko sa inyo ang aking ginisang pakbet with gata or coconut cream. Ayan guys, sa isang malinis na kawali, mag-isa lang tayo ng bawang at sibuyas. Isama na natin ang ating luya. Ayan guys, hayaan nating maluto ang ating mga sangkap. Mas mabango guys, mas masarap pag mayroon luya, pero optional lang yan. Nasa inyo po kung ayaw nyo ng luya, pwede naman walang luya. Ayan, maaamoy nyo na guys yung aroma ng luya. At ilagay na nga natin ang ating karne. Yan ang ating pampalasa kasi hindi tayo maglalagay ng alamang. Walang may hilig sa alamang. Kung gusto nyo naman guys ng mayroon alamang, pag medyo luto na yung ating karne ay pwede nang ilagay yung ating alamang. Ayan na guys, kasi hindi kami maglalagay ng alamang. Ayaw namin ng alamang. Kaya ganito ang aking version. Yan, lagyan natin ng katamtamang dami ng paminta. Ako medyo dinagdagan ko. Mas marami, mas gusto ko yung lasa ng paminta. Adik lang sa paminta. Ayan guys, mahilig talaga ako sa powder na paminta. Yan guys, hayaan lang muna natin matusgan. Takpan muna natin siya, wag lalagyan ng tubig para matoast siya at luto siya ng sarili niyang tubig. Para matanggal yung lansa niya guys. Manuot yung sangkap sa karne. Ayan na guys, hayaan lang muna natin siya dyan. Para medyo maluto siya ng konti bago natin siya lagyan ng konting sabaw at mga ibang sangkap. Ayan na siya guys, na-toast na siya oh. Nag-brown na siya ng konti. Basta guys, huwag nyo lang lalakasan ng apoy para hindi masunog. Hindi naman yan masusunog agad kasi mayroong mantika ang ating baboy. Ayan guys, hayaan lang natin matos yung ating karne at huwag lang lakasan ang apoy. Dahil pag nilakasan natin ang ating apoy ay masusunog yan. Maamoy nyo guys yung amoy ng luya at bawang. Ang bango niya. At ihanda na natin ang ating ibang mga sangkap guys habang inaantay natin yung ating karne na medyo mag-brown ng konti matos. Para lumabas yung kanyang lasa. Handa na natin ang ating gata at ang ating gulay. Kaya hindi naman tayo maglalagay ng alamang. Pero pwedeng-pwede nyo siya lagyan ng alamang guys. Kung prefer nyo naman yung alamang. Lagay na natin ang ating gulay. Dahil hindi naman tayo maglalagay ng sabaw na tubig.
Kaya sama natin mag-isa ang ating gulay. Ang bango ng luya, guys. Ang mga Bisaya talaga o mga Waray noon, ganyan, mahilig sa luya. Kahit sa nilaga, guys, naglalagay ako ng luya sa kasinigang. Yan, hayaan lang natin siya, guys, ng konti maghalo-halo yung ating mga sangkap sa yung gulay. Dahil nagdagdag tayo ng gulay, guys, magdadagdag ulit ako ng paminta. Pampatanggal din, guys, ng lansang karne at pampadagdag ng lasa ang paminta. At syempre, naglagay na tayo rin ng kunting granules at patis. Hindi ako maglalagay ng asin, guys. Patis ang aking gagamitin. Mas malasa ang patis. Lalo't hindi naman tayo maglalagay ng alamang. Ayan, halo-halo ulit. Halo. Ayan, dahil hindi tayo maglalagay ng tubig, guys, ang ating gata na agad ang ating ilalagay. Kakanggata na lang ang inilagay ko siya, guys, kasi nagisa na natin yung ating gulay, medyo luto na siya ng konti. Para hindi rin masyadong masabaw. Ang ating aantay lang dyan, guys, yung ating kalabasa, dahil madali naman maluto yung ibang gulay dyan. Yung okra at saka yung talong ay pwedeng half cook. Yung sitaw naman ay madali lang maluto yan. 1 kilo pala yan, guys, na binili ko sa market. Yung ating pakbit, meron na siyang ampalaya, talong, sitaw, okra. Yan, nagdagdag ako ng granules, guys. Marami yung ating gulay. Nawala yung lasa. Nawala yung lasa ng ating granules kanina. At pandagdag lasa din kasi yan. Kung gusto niyo naman maglagay ng pork cubes, pwede namang pork cubes. Ayan, makalipas ang ilang sandali, guys. Ayan na, ating pakbit. Kumukulo-kulo na. Huwag kakalimutang haluin, guys, kasi ang ating inilagay na gata ay yung unang gata or cream or yung coconut cream, kakanggata. Masyado siyang malapot. Magbubuo-buo siya pag hindi yung sinilip-silip at haluin. Siyempre, para even ang pagkaluto, lalagyan natin ng takip yan. Para yung ibabaw hindi naman siya mapag-iwanan. Kailangan talaga siya halo-haluin, guys, kasi yung gata niya ay malapot. Masusunog lang siya na kailangan maya-maya ay silipin at haluin. Napakasimple lang yan, guys, pero ang sarap. Siyempre, tikman natin para malaman natin kung sakto na ang kanyang lasa. Dahil nakulangan ako ng lasa, guys, nagdagdag lang ako ng kunting patis.
Pwede namang asin, pero ako mas prefer ko ang patis, guys. Mas malasa. Mas masarap ang gulay pagka patis ang pangpalasa, pampaalat. Napakasustansya, guys, ng ating gulay. Halo-halo. Yan, kalabasa lang talaga ang kailangan diyan maluto. Pag naluto ang kalabasa, guys, luto ng lahat. Dahil madali maluto yung ating ibang gulay. Ako ang okra, gusto ko yung hindi siya masyadong luto. Hindi naman din siyang half cook. Sakto lang. Kaya tansyado ko na yung pag naluto yung kalabasa, luto na rin ang lahat. Kailangan lang, guys, yung karne natin. Pag inilagay natin ang ating gulay, ay luto na. Dahil ang gulay napakadali ng lutuin. Yan, takpan ulit natin, guys, para pantay-pantay yung pagkaluto niya. Ayan na, guys, naglalangis na siya. At malambot na ang ating kalabasa. Napakabango ng ating dish, guys. Mapapa-only rice kayo. Kunting halo para magkaroon ng lasa naman yung ibabaw ng ating mga gulay. Ayan na nga, guys, luto na ang ating pakbit. Ready to serve na. Mas masarap siyang i-serve, guys, pagka mainit. At wag niyong patutuyuin bago niyo patayin yung apoy dahil madaya ang ating kalabasa. Sinisip-sip ang kanyang sabaw. Masarap pati ang sabaw ng ginataang pakbit sa kanin, guys. Mapapa-only rice kayo. Kaya wag niyong patutuyuin. Hanggang sa muli, guys. Maraming salamat. Sana ay nag-enjoy kayo sa aking bago na namang shinare na recipe. Ang ating ginisang pakbit with creamy gata. Ayan. Thank you for watching. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Don't forget to like and share. Bye-bye.